So, ayun po, magandang araw po sa inyo lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. Ayan, magandang araw po. So, andito po kami sa bayan po ng Balungaw, Pangasinan, at meron po kami ipapakitang property po sa inyo dito. So, ito pong property na ito ay yan po yung Barangay Road. At ito nga po ipapasok po siya. Ito po yung kalsada po ng property na papasok po. At sakop pa rin po ng property po yan, yung part na yan. At dito nga lang po sila nag-gate sa may bandang konting loob lang. Ayan. Pinaloob lang nila konti yung gate po niya. So ito yung gate po niya. Kawayan po yung gate po niya. Tapos nabakura na po itong buong property. Ayan. Fully fenced na po itong property na ito. At ito nga po ay meron po siyang piggery. Siguro ano to, piggery na backyard lang. Ganun din yung chicken and duck. Tapos at meron din siyang goat house. So itong property nito. At ito po ay maganda rin po ito kasi may mango farm din po ito na meron po siyang 48 po na pruning. Na pruning po itong mga mangga po niya na mango farm na to. So may mga ano po to, may mga bahay na may staff house. Ayan. Tapos may mga ano pa po, mga kubo. Kaya i-check po natin tong property na ito. So, ang area po nito, ang lot area po nito ay land area po niya nasa 9,850 square meter po. At yun nga po sabi ko, full fenced na po ito. Ganyan po yung bakod po ng property. Yan, so sa tabi po ng property na ito may makabahayan na po. Ayan, at malapit lang po ito sa town proper po ng Balungaw. Sa highway, national highway, malapit lang po. So, mga ilang metro lang, o sabi natin mga 1 kilometro lang po siguro ang layo po niya sa highway po. Tapos sa town proper ng Balungaw siguro nasa mga 2 to 3 kilometers po siguro. And then sa T-Flex mga 10 minutes driving po siguro. T-Flex Carmen exit, yun po ang exit po nito kung sakaling pupunta nyo itong property na ito. Ayan. So meron part lang po na mataas. Ito po yung ginawa nilang kalsada na papunta po dito sa loob ng property. Ayan. So kasama pa rin po yan ng property yung mga yan. Dito po yung mataas po na part po niya. May pahili po siya. At andun po yung mga kubo. Andun po yung mga bahay. At ang ganda ng bahay ng caretaker po nila. So ito po, pagbungan pa lang po dito sa part na ito, ayun po yung kanilang electric pump. Tapos nakakabit na po yung internet connection at meron na rin pong power line. So may internet connection na po ito, power line na, at naka-electric pump pa. Manggahan na po siya, mango farm, may piggery na, may alagaan ng mga hayop, kambing. Bahay ng caretaker, boss. Bahay ng caretaker. Laki nga laki ng bahay ng caretaker. Talo pa natin yung bahay namin. Boss, talo pa yung bahay natin. So tignan nyo naman po yung bahay ng caretaker po, kung gaano kaganda. Ayan o. Talagang develop na po yung property na ito. So yun po yung kanilang electric pump. Ayan yung po yung electric pump po nila. At ito po yung ginawa nilang hagdan na paakyat po doon sa part na yan, dahil handun po yung ibang mga parte ng property nito. So ang presyo po ng property na to ay 5.7 million. All in now po iyon, hanggang sa matransfer po yung title sa pangalan nyo po. At sagot po doon yung capital gain tax, documentary stamp, transfer of title, deed of sale, andun na po lahat. Hanggang sa matransfer po yung title sa pangalan nyo po. Ganun din po yung pag-transfer po ng tax declaration po sa pangalan po ng makakabili din po. So unahin ko po muna dito napuntahan. Ito nga po yung kanilang kulungan ng mga kambing. Ito yung kulungan ng kambing nila. Ito nga po yung mga alaga nilang kambing. At kita nyo naman po may mga linya na rin po ng tubig na galing po sa kanilang electric pump. Ayun po. So dito po sa part na ito po yung manggahan po nila. Ito po yung manggahan po nila. Yun po yung may bakod po dun Yun na po yung boundary, pag ganoon na rin po yan. Tapos pag ganoon na rin po yan, packet po dyan. Ito po yung manggahan po nila. Nasa mga 48 daw po na puno ng mangga. Na fruit bearing na. Prinoning nga lang po nila dahil siguro malaki ng mga sanga. At
Ayan po. Tapos andun siguro yung ano nila, piggery. So puntahan natin. Ayan, panoorin nyo po yung kabuuan ng video nito para makita nyo po. So yun pala, yun pala yung ano, yung sa may kulungan ng kambing. Tapos yun pala, kulungan siguro ng manok po yung mga yun. Kulungan ng manok. Ito po pala yung kulungan ng kambing. Kulungan po ng kambing ito. Grabe, ang ganda ng property na ito. Na-develop na kasi. Ayan. So ito yung kulungan po na ng kambing. Medyo kailangan nating ayusin lang dahil nasira-sira ibang part. Tapos may mga power line na rin. May kuryente na kinabit. Siguro ilaw ng mga kambing. At dito po yung ibang ano ng property na ito. Ayan po. So may mga tanim din po silang mga gulay yata dito eh. Baka dito sila nagtatanim ng mga gulay. At dito nga po meron silang faucet. Ayan o. Ito yung ginagamit siguro nilang pang dilig nila sa kanilang mga pranim na palay. So ayan po, may bakod na rin po dyan o. Nabakuran na rin po yan. At naparilocate sorbin na rin po nila ito bago sila nagbakod. Ayan po. So ganito po yung mga mangga po niya. Na proning lang talaga po. Ayan. Pero inaanihan daw po nila ito. At hindi lang po nasabi kung ilan yung kinikita nila. Pero sa mangga po kasi malaki rin po kita dito basta ano po ay basta ano po ang tawag dito, yung maganda yung ani, maganda yung bunga niya, mataas din po ang presyohan. So ito po yung kanilang kulungan naman po ng baboy. Ayan. Siguro mga ilang heads, siguro ito yung ano po ng mga maliit pa mga baboy, kulungan ng mga maliit na baboy kapag nakanak. At dito naman po nilalagay pag malaki na. So isa, dalawa, tatlong box ito. Pang ilang heads lang naman po siguro to. Sabihin natin 3 o 2, 4, 6, 8, 10. Mga 10 ano po siguro. Tapos may nakapasok na kambing dito ah. Kambing naman na yung nakakulong dito. Ay, may anak. Ayan po, may anak yung kambing. Ayan o. So nililim nila dito para hindi pumano yung anak ng kambing. So ang maganda rin po dito sa kanilang baboyan, naka-septic tank po. Ayun po yung septic tank po nila. Kaya hindi po siya mabaho dahil iipon po dun yung dumi at ihi ng mga baboy. So dito naman po ay naglagay po sila ng upuan, kaso nga lang ay hindi na po yata nalilinisan. Ayan. So dito nga lang po merong 3 namatay na mangga. Kung 48 yun, minus 3. Ano na lang, 45 na lang siguro. Hindi natitira. O sabi, baka siguro 48 na hindi po siguro nabubuhay. Baka hindi na po kasama itong mga namatay na to. Pero parang buhay pa naman eh. Na ano na siguro to. Dahil siguro nung panahon na matagal pong walang ulan, kaya namatay po sila. Ayan, so may power, ano dito, mayroong solar light. Naglagay sila ng ilaw dito. Ayan po. So, punta naman natin yung kanyang sa taas ng property na ito. Ayan po. So dito po ay akitin na po natin itong property na ito. Akitin na po natin. Ayan. At meron pong duyan dito. Tapos ito nga po yung hagdan po nila na papunta po sa mataas po na part ng property na ito. Talagang tignan nyo naman po. Talagang dinidevelop talaga nila. Ginasusan po nila. Pinaganda po nila itong property na ito. So, ayan. Ay, nakahingal. At may rooftop. Grabe, ganda. So ito po yung ano po dito, view. Ayan, ganda, ganda tignan. Ayan po, tapos may mga kabahayan na rin po dyan. So ito pong property ito ay flood free po siya. Mataas po talaga. At hindi na po binabaha ito na boss. Hindi binabaha. Ano ang kuya po, hindi pa mababaha dito. So ito yung ano ito naman po yung ano nila, parang kusina po nila dito. Ayan, no? Kitchen po nila, tsaka dining area po siguro. Ayan. At ito naman po yung mismong bahay na po ng seller. Sa ngayon po wala po sila dito, pero nakadirect po kami sa mismong may-ari ng property nito. Ayan. So grabe, ganda ng bahay nila, madam. At yun nga lang po, lahat po ng mga gamit po pala ng bahay na to ay kasama na po sa bentahan. Yung mga appliances nila dito,
aircon, heater, ceiling fan, tsaka 60 inches na TV na may freezer, king bed, tapos ano itong mga to, yan, bamboo bed, basta lahat po ng gamit kasama po. Hindi na po isa-isahin. So ayan, sarado ba? Sarado? Pwedeng pasukin? Pasukin na natin para at least makita po nila. So ayan mga boss, ayan mga madam, mga sir, mga lods, mga lodi, at papasukin po natin tong loob ng bahay nila madam. Ayan, para may pakita po namin sa inyo kung gaano kaganda itong property na ito. At itong kaganda kung anong bahay. Wow, bungad pa lang, ganda na. Ano to yung unang ano nila? Ano to? Kwarto, unang kwarto. Tapos ayan na, may TV na rin dito. Ayan, ganda. Nakasiling pan. Tapos nakabubida na rin po. May aircon na. Yan, kasama aircon. May CR. Yan. Ito po yung CR po nila. Wow, ganda na CR. Ayan po yung CR po nila. Ganda. Ayan po. So ayan, kitang-kita po yung aking mukha na ano, na nakakatakot. So, ganda po, maganda po itong property nito. Yung presyo po niya is 5.7 at all in na po yun hanggang sa matransfer po yung title sa pangalan niyo po. Hanggang yung pasukin yan. So ito pang ito kwarto. Ito yung master bedroom. Pilator nito. Ayan, ito po yung master bedroom po nila. Oh, ganda. Wow. Ayan sa helicopter, lilipad na, oh, lilipad na. Ayan, so ito po yung bedroom po na ano, ng master bedroom ng ating seller. At ito nga po meron silang 60 inches daw na TV. Ayan po. King size pala, king size. Tapos yung sabi lang queen size yun eh. Ayan po. Tapos ito po yung kanilang CR na, ka-aircon na rin po. Talagang ginastusan po itong property na ito talaga. Dinevelop talaga. At ito nga po, wow, ganda. Uy, may heater pa. Ayan po, may shower, may heater. Ganda po, maganda po yung property na ito. Ayan, dito nga po yung kanilang. Ayan o, pag nag-toothbrush ka, may salamin. Ayan po. So, patay natin dito. So, pupunta natin yung ibang portion ng property na ito. Ay, sorry. Nang ano, ayan po. So, kasama po namin yung caretaker po, si Madam. Ayan po, siya po yung caretaker po nila dito. So, doon sa kabila, Madam, ano yun? Kwarto rin yun. So, ito pala, puro kwarto pala. Tapos yung parang, doon, yun yung kitchen doon. Dining area tsaka kitchen, nakahiwalay. Okay. Tapos yung, naka-grills pa. Talagang, parang hotel style naman na ginawa nila, Madam. Ayan na, tapos ito po yung papunta po sa dining area, kitchen area. Ayan po. Tapos dito po, meron pong mga kawayan. Ayan po. Doon po yung gate na papasok po sa property. May mga mangga pa rin po din sa part na ito. At may mga taniman sila ng mga gulay po doon. So ito po yung pangatlong kwarto. Ayan. So ito po yung pangatlong kwarto. Naka-aircon din po. At tignan niyo po yung kanyang kama. Queen size. Dito nga lang po ay walang TV. Mayroon pong ceiling fan. At nakabubida. Same lang din po. Bubida ba ito? Simento ito. Parang buhos yata yung taas eh. Kasi sa taas po niya rooftop. So pupuntahan po natin yun. Yung sa kanyang rooftop naman. So ito po yung kanyang aircon na Condora. Ano tawag dito? Box type. At ito naman po yung kanyang CR. Yan, i-open ko lang po yung kanyang ilaw. Ayan po. So tingnan nyo naman po kung gaano kaganda. Develop na, may heater. So titirahan nyo na lang po. May kwarto na. Ganda, maganda. So pupuntahan po natin yung kanyang rooftop para makita nyo po. Ayan, so ito po pala yung kanilang internet. Naka wifi na ang kanilang ano po ay Converge. Itutuloy nyo na lang po yung pagbabayad at kasama na rin po sa bentahan po yan. Tapos ano to? Blackboard? Parang Blackboard daw po, siguro dyan po sila pag may meeting po sila.
pag may meeting. So pupuntahan naman po natin yung kanyang rooftop. Ayan po. So ito yung kanyang rooftop po na pwede kayong tumambay. Tapos pwede kayong mag ano po dyan, kung mahilig kayong mag-inom dyan, pwede po kayong mag-inom po dyan. So punta natin yung rooftop. So dito po sa likod po ng mga kwarto at yung kanyang dining area, dito po yung hagdan na papunta po sa rooftop. So ito yung septic tank siguro nila, no? So ito yung okay, rooftop. Wow, ganda. Ganda ng property. Ayan, no? Wow. Kitang-kita mo dito yung ano, highway. Ayun na po yung highway. Kitang-kita dito. Papunta po sa town proper po yan. Diyan lang po yung town proper po sa part na yan. At kitang-kita mo rin dito yung mga bundok ng ano, Caraballo. Tapos dito, ganda. Dito nga lang, may mga puno na nakaharang. Tapos kitang-kita mo dito yung Mount Balungaw. Oh. Ayan, ang ganda ng rooftop niya. Oh. Grabe, ganda. So, worth it yung presyo niyang ganon. 5.7. All in na po hanggang sa matransfer. Yung title po sa pangalan niyo po. Ayan. Grabe, oh. Ayan po. Ayan po yung mga kasama ko. Ayan. So wala na po masabi sa property na ito. At kung sakaling ano po, kung sakaling punta nyo itong property na ito, samahan po namin kayo. At kung gusto nyo pong tawag dito, ano po yung property na ito, at makausap yung seller, sasamahan po namin kayo. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.